Hi guys, I'm going to introduce to you Trixie. Tignan mo naman yung get-up niya. Tuntawa ako sa get-up niya. Tignan mo naman ang boots. Anong boots mo? H&M lang dito. H&M? Oh, ano, yeah. 100 grams? In fairness hindi siya mukhang H&M Diba? Tapos itong skirt mo. Ito, Sarah. Sabi ko na, Sarah. 50 Ito. grams. Yes. Frequent mo ito 100 grams. Diba? Yung coat mo, ano yun? Samsung, yeah, Samsung Danish brand. Pero ang ganda. O, diba? Get up niya, 150 or hindi ko alam magkano yung blouse. 150 lang. O, diba? 300 crowns. Tignan mo naman, yung get up niya parang 500. O, diba? So, ngayon, kasi, nalaman ko na si Trixie ay currently studying as pedago. Yes po. Ano sa English ang pedago? Social educator ata yun. Social educator. So, sa Denmark kasi ang pedago is yung mga, para silang yung mga nagbabantay sa kinder. Pero dito kasi, hindi lang nila binabantayan, ini-educate din nila yung mga bata. Yeah. Diba? Tapos pag pedago ka, introduce ka muna. Ako kasi ganyan pag video laging akin. So Trixie, introduce yourself. Well, I'm Trixie, 25 years old, and nag-aaral ako ng special pedagogue. And then, nasa 6 semesters na ako. So, 1 semester na lang. 6 semester, ano yun? Ilang taon yun? In all ate? Oo. 3.5 years. Kasi 1 sem, 6 months mga ganun. Okay. So, mga 3 years, ganyan. Yeah. So, kulang ko na lang is 1 sem. So, 1 sem is 1 year? 1 semester na lang ito. Oh. So, after summer. So, after summer. Oh, ang bilis. Advance congrats sa agad. Wala naman test yan no? Pag nag-graduate. I know yung Bachelor of Keo lang ito yung. Okay. So, parang meron ka lang last thesis or gano'n. Yun. Okay. Pero nung nagpunta ka, saan ka sa Pinas? Sa Cebu. Cebu. Ay, alam mo yung kanina, taga Cebu din siya. Bisaya nga. Yeah, Bisaya. Oh, nice. So, sa Cebu ka. Pero, saan ka una nag-au-pair? Sa Norway po. Ilang taong ka na? 25. I mean, nag-au-pair ka. Ay, 18. Ngayon, 25 ka na. 18, nilay mo. 18 siya. Tapos ngayon, 25 na siya. Yeah. So, nag-au-pair ka sa Norway. Yeah, 2 years. Tapos nag-au-pair ka dito. Yeah. 2 years din. Yes po. So, ngayon, after mo nag-au-pair, paano mo naisip na magpedago? Well, hindi, paano pumasok sa isip mo na mag-aral? Kasi yung host ko kasi nag-offer yun, sabi nila, gusto ko mag-aral. Tapos sabi ko, sinabi ko naman, wala naman mawawala pag nagsiya ka. Yun nga, na-approve Nice. So yun, tinulungan ka nila na mag-enroll, gumana yung ganito ganyan. Oo, yes po. Tapos, pero hindi ka nila tinulungan sa tuition. Pero siguro nag-work ka sa kanila saglit. Yeah. Ganun naman kasi, more on kasi, gusto nila na parang, it's ang give and take di ba? So, sige, tulungan ka namin. Kasi gusto ka rin nila. Normally, ang mga Danish kasi mag-offer yan na, magtrabaho ka sa amin or mag-extend ka tapos sa kanila ka mag-work. Yung parang ano yun hitting 2 stones at 1, di ba? Yes po. Hitting 2 birds at 1 stone. Ano ba yung sinasabi ko? Yun, basta alam nyo na yun. Yun. Parang ganun siya, di ba? Kasi nga, makikinabang sila, maging au-pair ka nila, tapos magiging estudyante ka, ito makikinabang ka rin. Siguro, kaya pag may nag-answer nyo, pag may nag-offer sa inyo na host nyo, na sinabi na, baka gusto mag-aral, o kaya kung may mga businesses yung mga host nyo, kung gusto nyo mag-work para sa kanila, grab nyo yung opportunity, di ba? Kasi sayang halimbawa ngayon, ngayon, wala ka na sa kanila. Paalis na. Tsaka maganda actually yung ganun kasi, at least, kung andun ka nakatira sa host mo, hindi ka na uupa. Kasi, kung ikaw magbabayad ng tuition mo, ikaw magbabayad ng kada semester mo, mahal din, magkano yung 160 lahat. 160 lahat? Danish crowns? Yes po. For the whole 3 years? 160,000. 160,000 for the whole 3 years? Yeah. Oh shit. Pero investment siya. In fairness, investment siya. Kasi alam mo yung 160 na yan, pag nakatapos ka, kikitain mo rin yan. Babalik sa'yo yan. Yeah, ang sahod ng pedago, I'm not sure magkano na ngayon. Ngayon is yung starting, yung grundloan lang talaga is around 30,000. Tapos may mga tilig pa yun. Okay din 30,000 kasi kung biruin mo sa 30,000 times 12 sa isang taon. Yeah. Diba? Hindi ko alam. Pag mo na-calculate. Huwag tayo mag-calculate. Pero kung di ba sa ano pa lang 30, 60,
O, di ba? 90, 120. Sa 4 na buwan pa lang, yung or sa 5 buwan pa lang, nababawi mo na yung puhunan mo na. Sabihin natin na yung puhunan mo is 160, di ba? So, mabawi mo na yun. Pag natapos ka sa after summer, sabihin natin, ang ground loan mo, basic salary is 30,000. Yan yung pinaka-offer sa mga newly graduate. Sabihin natin 30,000. Okay, in 6 months, nabawi mo na yung 160 na pinuhunan mo. Diba? And in the future, dadagdag pa yan kasi kasi syempre, bago ka pa lang, ganyan. Okay, yung basic mo. Every year yan, there's a tendency na tumaas yung sweldo mo. Tapos ang maganda pa dyan sa pedago, napakaraming bogus. Napakaraming burnout. Para yung sa sosuyel pa din eh. Yan yung pinaka talagang hindi nawawala ng trabaho. Kasi kahit sa ang city, laging merong bogus to burnout, laging may schools, laging may nursing homes. Kaya, yun. Yes po. Galing naman. Pero nagkaroon ko ng Danish boyfriend, di ba? Yes. Ilan yung naging Danish mo? Boyfriend mo? Too many to count. Joke lang tayo. Asama naging talaga. Alam mo, parang 25. So, bagay kasi 18 to 25. Mga 5 years. Basta, ilang taon yun? 2 years, tapos 2 years dito. Or ilang taon na dito? 5 years ka na dito. Mag 5 years, including yung au pair. Yeah, including yung au pair. So, mga 5 years. So, mga 7 years ka na sa Europe. Pero yung mga aga mo no? For fun lang din ngayon yun. Yeah, for fun. Yung hindi mo talaga na-expect. Yeah, pero siguro kasi, pag nasa sa'yo talaga, pag nakatadhana sa'yo, sa'yo talaga, di ba? Yeah. Pero, isa rin yun sa lakas ng loob. Kasi by 18, pupunta ka sa Europe, hindi ko siguro kaya yun. Ay, talaga, super fun yung first experience ko kasi first out of country ba talaga yun yung social Europe pa, no? So, yun nga sabi ko, Schengen kagad, sabi ko, hala, paano pag mali yung aeroplano, punta sa ibang... Tapos 18 ka pa lang, magaling ka na mag-English nun. Yes po. Yun pala. Kasi nag-university din ako sa Pinas. Cebu. Ano inaral mo sa Pinas? Yun sa university, wait, anong school? Or, University of San Carlos. Tapos, ano inaral mo? Communication arts. So, more, para siyang, English teacher, but also, journalist. Parang pre-course sa journalist. So, yun. Kasi more on communication talaga siya, no? Pero ang tawag dito, ilang taon nung inaral mo doon? Tapos 1 year lang ako doon. Tapos sabi goodbye. Kasi 18 eh. Pero at least, alam mo yun, nabibilib ako kasi ang bata mo bumiyahe, ang bata mo nag-au pair, 18 ka pa lang, pero yung confidence mo, nandun na agad. Tsaka yung hindi ka ba takot na to explore the world. Yes po. Kaya siguro successful ka. Kasi ganun, feeling ko kasi ganun eh. Kailangan kasi talaga may tiwala ka sa sarili mo. Tsaka at the same time, alam mo, may courage ka na mag-explore talaga. Pero mahirap din, pag ikaw lang, kaalam mo yung mga friends ko na au pair, parang, to the support, tapos, wala na, umalis na sila lahat, so like, okay, ako lang mag-isa, ganyan. Pero, ma-meet mo naman yung people. Yeah. Pero may ilan kayo magkakapatid? 3. 3 lang kayo? Oo. Ako lang babae. Yung nandun dalawa. sila sa Pinas. Okay. Ay, yung isa, Ano ka, bunso, panganay? Panganay. Kaya naman pala malakas ang loob din kasi panganay. Kasi yung mga panganay, ganyan talaga, kailangan talaga lalaban kayo. Yes, di ba? Naman kami, yung isa is seaman, tapos isa yung bunso namin nag-aaral pa. So, isa lang yung sa support, bahala na siya. tutulungan or whatever, di ba? Ay, wala. Wala. Yun lang yung hindi ko advantage. Advantage yun kasi kung wala ka kasing masyadong tinutulungan sa Pinas, parang yung sa sarili mo lang talaga, parang self-sustain ka. So, yung pera mo, yung kikitain mo, hindi mo masyadong, kung wala kang pinapadala masyado, di ba? At least, magagamit mo talaga, makapag-aral ka talaga. Kasi kung wala kang pera, pang-enroll, wala di ba? I think problema ng kababayan natin is mahirap sila mag-say no. Yeah, kasi parang people pleaser kasi tayo doon sa Pinas. Yun nag-start, yung na-au pair ko, nag-support ko sa family ko. But nung nag-student ako, sinabi ko sa mama ko, papa ko na, wag muna, ayoko muna. Break muna tayo. Oo, break muna tayo. Break muna sa padala kasi kailangan mo magbayad ng tuition. Pero hindi naman ako
pinaano ng mama ko na ganun na magpadala ko ganyan. I mean, okay lang naman yung family namin sa Pinas. Pero I mean, yun yung feeling na ay, padala ka sa Pinas. Yung parang alam mo parang sa kasi ang hindi magandang mentality kasi sa Pinas yung parang sa atin din kasi dapat wag natin kasi masyado i-shoulder lahat. Yeah. Yung kasi minsan parang nagigilty ka rin kasi na parang yun feeling mo na dahil nakimang bansa ka, masaya maganda buhay, hindi maganda pero yung tipong iba yung buhay mo dito kaysa dun sa Pinas. Parang inisip mo kailangan mo talagang tumulong. Pero kung tutusin hindi naman talaga kailangan. Na hindi talaga. Ganon din ang family ko, ganon din. Parang kumbaga kung meron ka, pag wala, ako kasi ganyan din eh. Kahit sa mga friends ko, pag kami nangungutang, parang, wala akong pera. Parang gano'n, may pinapaaral ako. Mag-excuse ka na kasi parang hindi mo sila responsibilidad. Yun nga. Pero kung magtulong ka, it's dapat from your heart. Yeah, true. Pero nagpapala ako like, for example, Pasko or birthday ni mama. Okay lang naman, or ate, pang-load. Sabi ko, wow, yun lang. Yun yung hinihingi mo. Tapos mas mahal pa yung yung tiba yung transfer fee kaysa sa ipapaload. Yun nga. Sabi ko, ano ba yan? So yan, na-inspire tayo kay Trixie. Gayahin niyo si Trixie. Kailangan maging matapang. At saka, yun. Kailangan may goal talaga. Yes po. Yes. Thank you. Bye-bye.